Makikita naman natin ang ating bida na sa kalagitnaan ng gabi ay nagsesenay parent, patuloy naman niyang ginawa ang mga galaw ng mga zombie na napatay niya sa kanyang dream space. Sa kasalukuyan meron na siyang alam na 200 na mga galaw na nakuha niya mula sa mga zombie, at kung ipagpapatuloy niya pa ang pagsasanay mas lalo niyang mararamdaman ang lakas na sumasanib sa kanyang katawan. Naisip din niya na hindi lang ito dahil sa pagsasanay niya kundi dahil din sa mga exercise technique at saka ang breathing technique. Namangha naman ang ating bida dahil sa ilang mga galaw lang binigyan siya nito ng resulta na hindi niya inaasahan sa kanyang pagsasanay sa mga nakaraang taon. Napag-isip-isip din niya na ang kanyang dreamland ay parang isang kayamanan na maituturing. Sa hindi inaasahan bigla namang nakaramdam ng gutom ang ating bida at sumisigaw na ang tiyan nito. Napasigaw naman ang ating bida na siya ay sobrang nagugutom na. Nagtaka naman siya kung bakit siya sobrang nagugutom at sinabing hindi niya ito kakayanin. Sa pag-isip-isip naman niya na hindi kayang bigyan ng sapat na enerhiya ang kanyang katawan dahil na rin sa sobrang pagbulusok ng kanyang key blood level na sobrang tumaas. Ang mga normal na pagkain ay hindi na kayang tustusan pa ang pangangailangan ng kanyang katawan kaya't naisip niya na kailangan niyang makahanap ng mga supplements. Pero sa kasamaang palad ang pamilya nila ay mahirap lamang at hindi nila kayang makabili ng mga supplements. Kung magpapatuloy ito babagal ang progreso ng ating bida sa martial arts. Kailangan niya makaipon ng pera para makabili ng mga supplements na kailangan niya. Naalala naman niya na ang lahat ng school ay magbibigay ng award sa mga estudyante na pinakamalalakas at nasa first class ng scholarship ng Bayan City. Naalala rin niya na ito ay $10,000. Kaya kung kailangan niya ng maraming pera para makabili ng supplements kailangan niyang ipakita ang lakas niya sa mga school na ito. Nalilipat naman ang kwento sa sports arena. At sa loob ng changing room, makikita ang ating bida na nagbibihis. Sinabi naman ng kanyang kaibigan na bihira lang daw ang kanilang guro ay hindi nagpa-exam, at sinabi rin ito na matagal-tagal na rin sila nung huling nag-live combat lessons, habang gulat na gulat naman ang kanyang kaibigan na kung bakit daw at kung paano nagkaroon ng ab si Lu Sheng. Dagdag pa nito na hindi lang sila nagkita ng mga ilang araw at halos hindi na niya makilala ang ating bida. Sinabi lang naman ng ating bida na siya ay nagpa-practice ng mahigpit nitong mga nakaraan. Napansin naman niya na sobrang haba na pala ng kanyang buhok at kailangan na niyang magpagupit. Sa pag-isip-isip naman ng kanyang kaibigan na nagsanay lamang si Lu Sheng para sa kanilang live combat lesson ngayong araw at para lang mapansin siya ng mga babae sa kanilang klase. Sinabihan lang naman siya ni Lu Sheng na nalalapit na ang unified exam kaya kailangan na niyang magsanay ng mabuti upang hindi bumagsak. Habang papasok na sila sa arena naisip naman ng ating bida na ito ang pinakamagandang tsansa para sa kanya na makipakita ang kanyang lakas sa guro at upang makakuha ng scholarship. Makikita naman natin ang mga estudyante na nakapalibot sa kanilang guro at nalalapit ng magsimula ang kanilang live combat lessons. Sinabi naman ni Zhong Zhengguo na ang live combat lesson ngayong araw ay ituturo niya ang mga basic martial arts course. Narinig naman ng kaibigan ng ating bida na si Mr. Song daw ay isang grade 2 martial artist at nakipaglaban daw ito sa mga monster sa battlefield noong ito ay bata-bata pa at sinabi niya na tignan ng ating bida ang kamay nito dahil ito ay may peklat gawa ng pakikipaglaban nito sa mga halimaw. Naisip naman ng ating bida na kung ang teacher nila ay grade 2 martial artist ang mga galaw nito ay sobrang simple lamang kumpara sa mga zombie na napatay niya sa kanyang dream space. Nagsimula namang ipakita ng kanilang guro ang mga galaw na ituturo niya sa kanilang live combat lesson ngayong araw, at nung maituro na niya ang mga importanteng galaw na kailangan malaman ang lahat, tinawag naman niya si Yang Yifei at sinabing siya daw ang kanyang magiging sparring partner para maipakita sa kanilang mga kaklase kung paano gawin ang mga martial arts technique. Habang naglalakad naman si Yifei papunta sa harapan, nagtitilian naman mga babae nilang kaklase na sobrang gwapo daw nito at higit sa lahat ito rin daw ay ang pinakamalakas sa kanilang klase. Sinabi ng isang babae na gusto daw niyang makasamang mag-practice si Yifei. Habang naglalandian naman ang mga babae, naiinggit naman si Liu Qiming dahil laging na kay Yifei ang atensyon ng lahat. Dagdag pa nito na hindi daw patas dahil si Yifei ay hindi lang gwapo. Ito rin ay nagmula sa mayaman na pamilya. Nang makarating naman sa harapan si Yifei, ibinalita nito sa guro na ang mga kinukonsumo niyang mga supplements ay umeepekto ng mahusay. Dagdag pa niya na sa kasalukuyan ay mayroon na siyang key blood level na 1.2, at nang nagsimula ng mag-sparring ang guro at si Yifei, patuloy naman ang pagrereklamo ni Liu Qiming, kung paanong silang mga mahihirap lang na pamilya ay mamumuhay sa hindi patas na mundong iyon. Napaisip naman si Lu Sheng na tama rin ang mga sinabi ni Liu Qiming, kung ang dating siya ang tatanungin, pareho lang din ang iisipin niya. Siguro ngayon ay sinisisi na niya ang hindi patas na kapalaran niya.
Ngunit nag-iba na ang lahat ngayon dahil gagawin niya ang lahat at makikipaglaban upang makuha niya lahat ng kagustuhan niyang mangyari, at nang matapos ng mag-sparring ang guro at si Yifei, pinuri naman ng kanilang guro si Yifei dahil ang mga galaw nito ay hindi na masama, at mayroon na lamang maliliit na pagkakamali ay itatama daw ng guro ito mamaya pagkatapos ng kanilang klase. Ipinaalala rin ng guro na magsumikap at magsanay ng mabuti at malayo daw ang mararating ni Yifei. Ngayon naman ay ipagpapatuloy na nila ang live combat at ang guro daw ang pipili ng makakalaban ni Yifei. Sumang-ayon lang din naman dito si Yifei at nagpasalamat sa mga turo ng guro. Sa isip-isip naman ni Yifei na kung paano daw siya nitong itatama sa mga galaw niya, dahil isang grade 2 martial artist lamang daw ang guro. Lubhang mas malakas pa ang coach ng kanilang pamilya kaysa dito, hindi tulad ng guro na naging pangsakripisyo lang sa mga beast sa battlefield. Ang kinabukasan daw niya ay lubhang mas maganda. Lumingon-lingon naman ang guro sa klase at tinanong sila kung sino ang may gusto na makipag-sparring kay Yifei. Napaiwas naman ang tingin mga kaklase sa guro dahil hindi nila gustong makalaban si Yifei. Tinanong naman ulit ng guro kung sino ang may gustong magpresenta na makalaban ni Yifei. Sinabi naman ni Liu Qiming na sino naman daw ang may kayang matalo si Yifei. Pagpapraktisan lamang sila nito kung lalaban sila. Mangmang lamang daw ang makikipaglaban kay Yifei. Nag-aalala naman ang guro dahil sa tuwing binabanggit niya ang tungkol sa live combat ang mga estudyante daw ay takot na parang mga ostrich. Hindi niya daw alam kung paano niya pang sila matuturuan kung ipagpapatuloy pa nila ito, kahit na tinuturuan ang mga estudyante na mag-cultivate ng Ki-blood at martial arts, hindi lahat ay natatanggap sa army, tanging ang mga natatanging estudyante lang ang nakakasama. Alam ng guro na madami ang nagsasabi na siya daw ay may paborito sa mga estudyante. Ngunit hindi man lang nila naisip na bukod kay Yifei wala nang iba ang gusto na tanggapin ang hamon, makikita naman natin ang ating bida na nanlilisik ang mga mata at handang makipaglaban anumang oras, at hindi katagalan napansin ito ng guro at napalingon kay Lu Sheng. Nagulat naman ang guro nang makita niya ang titig ni Lu Sheng dahil sa mga titig daw nito ay parang marami na siyang karanasan sa pakikipaglaban. Nagdesisyon naman ang guro at ipinaalam sa lahat na si Lu Sheng ang napili niyang makasparring ni Yifei sa live combat. Agad lang naman ditong sumang-ayon ang ating bida. Napaisip ang guro kung mayroon pala silang ganitong estudyante na may potensyal. Nag-aalala naman si Liu Qiming at pinaalalahanan ang ating bida na nalalapit na ang kanilang unified exam at hindi makakabuti kung magtatamo siya ng injuries bago yun. Sinabi pa niya na huwag pilitin ang kanyang sarili para sa kakaanteng kasikatan lamang. Sinabihan lang naman niya si Liu Qiming na huwag itong mag-alala. At nakalimutan na ba daw nito ang sinabi niya na nagsanay siya ng husto nitong mga nakaraan. Ipinaalam naman ng guro ang mga tuntunin ng martial sparring na mayroon lamang silang 10 minuto, at ang mga rules ay katulad lang sa mga normal na martial sparring na ginagamit ng lahat. Isinaad naman ng guro na alalahanin nila ang mga sinabi niya kanina. Sila daw ay matuto sa isa't isa, hanggang sa matapos ang 10 minuto. Napaisip naman ang guro na sobrang kalmado lang daw ni Lu Sheng kahit nakaharapin na nito ang top student ng kanilang klase. At kung bakit hindi niya nakita ang katapangan na ito ng ating bida dati, nakangiti namang tinanong ng guro kung ano ang Ki-blood level ng ating bida nung huli niya itong tinignan. Sinagot lang naman niya ito na ang huling tingin niya ito daw ay 0.8. Nadismaya naman ang guro na napakababa ng 0.8. Napatanong din siya kung namali ba siya ng paghusga sa ating bida. Sinabi na lang ng guro sa dalawang maglalaban na wag nila masyadong lagyan ng puwersa ang mga take nila. At ang pinakarason daw ng live combat ay matuto sa isa't isa, at nagbigay na ng hudyat ang guro na sinimulan na ang laban. Tinanong naman ni Yifei na kung handa na daw ba ang ating bida, at kung nakikinig daw ba ito sa turo ng guro nila kanila at huwag daw nitong gamitin ang mga kamay niya pang tukod pag siya ay natamba. Dagdag pa nito na dapat niyang protektahan ang kanyang mahihinang parte ng katawan lalo na ang kanyang ulo. Nagpasalamat si Lu Sheng sa kanyang payo at sinabing siya daw ay handa na. Bigla namang umatake si Yifei at isang dilaw at itim na aura ang pumulibot sa kamay nito nang susuntukan na niya si Lu Sheng. Gulat naman ang mga kaklase nila sa ginawang ito ni Yifei. Tumatawa habang hinahamak niya sa kanyang isip niya si Lu Sheng na siya raw ay isang mahinalang at ang tagumpay ay para lamang sa malalakas na tulad niya. Bigla namang nagulat si Yifei nang ang suntok niya ay hindi tumama sa ating bida. Makikita naman nating si Lu Sheng na naghahanda ng maglunsad ng isang malakas na suntok. Nagulat at naguguluhan parent sa mga nangyayari si Yifei nang hindi niya namamalayan na papalapit na palang tumama ang sapak ni Lu Sheng. Sa pagtama naman ng sapak, napalipad dito si Yifei habang bakas dito ang kulay asul na puwersa galing kay Lu Sheng.
Nagmadali namang pinuntahan agad ng kanilang guro si Yifei upang tignan ang kalagayan nito. Habang hawak ng guro si Yifei nagulat ito nang makita niya ang pinsala na natamo ni Yifei mula sa isang suntok lang ng ating bida. Gulat na gulat naman ang lahat sa sapak na inilunsad nito, dahil isang suntok lamang ang ginawa nito pero napatalsik niya si Yifei. Di naman makapaniwala si Lush